Noong 2022, ginamit namin ang tradisyon. 13 minutes lang, tapos na yung budget ni BP Sara. Kung maalala mo. 2023, 22 minutes, tapos na yung budget ni BP Sara. Naalala ninyo? Opo. 2024, nagkagulo kami. Oh. Hindi ba nila naintindihan yun? Bigla kami nagkagulo dahil gusto nilang hiyain. Nabanggit mo nga, confidential fund yung hinihingi nila ng mga dokumento rin. So, tapos nasa Korte Suprema na rin ito, kini-question, pero gusto pa nilang mauna. Yun na nga. Kasi sasabihin nila, hindi. Sa amin, wala naman kang ganito, sapagkat kahit na nasa korte niya, isa rule namin. Kapag ang pinag-uusapan is investigation in aid of legislation, budget briefing ang pinag-uusapan namin, hindi naman kami nag-iimbestiga. Pati yun, hindi nila maintindihan. Hindi ba nila pwedeng i-distinguish yung budget briefing at saka yung investigation in aid of legislation? Mga bagito kasi itong mga ito eh. Congressman, dito po sa mga pahayag din ang nabanggit nyo ng mga bagito na sila po ay parang nabastusan dahil hindi sumisipot po sa budget hearing itong si Vice President Inday Sara. Hindi pa ba sapat yung paliwanag ni VP Sara? Dumalo siya sa una, tapos nagpadala pa siya ng mga liham na ipinauubayan na niya sa Kongreso yung kapalaran ng kanyang budget. Nagkulang ba si VP Sara para mag-inform dyan po sa House of Representatives sa kanyang nais na mangyari doon sa kanyang budget? At nabastusan pa itong mga ilang kongresista. Nahalata na kasi ni BP Sara, naihiyain siya. Kasi nga, alam din ni BP Sara na meron kaming tradisyon. Noong 2022, ginamit namin ang tradisyon. 13 minutes lang, tapos na yung budget ni BP Sara. Kung maalala mo. 2023, 22 minutes, tapos na yung budget ni BP Sara. Naalala ninyo? Opo. 2024, nagkagulo kami. Oh. Hindi ba nila naintindihan yun? Bigla kami nagkagulo dahil gusto nilang hiyain. So sabi nung Vice President, total po ako nakapagpaliwanag na sa inyo sa aking presentation. Mayroon pa akong mga opening statement dyan, mayroon pa akong PowerPoint. Ipinaalam ko po sa inyo na ipinaubaya ko na lang sa inyo ang pagpapasya kung ano po ang magiging desisyon nyo dito sa budget proposal na ipinipresenta ko sa inyo. Bahala na po kayo. O, pati yun hindi nila maintindihan. Pati yun ayaw nilang igalang. Kaya nga nasabi ko, kung ayaw ninyo ang tao at ayaw niyong marinig ang sasabihin niya, pwede ba igalang nyo na lang yung opisina? Yun ang dapat naming maging ugali. Yun ang dapat naming maging panuntunan sa buhay. Miyembro kami kasi ng legislature. Sila'y executive. Yung paggalang sa isa't isa ay dapat manatili. Ngayon, kung pinaalala ko sa kanila yon at ang nakita nila, pinagtatanggol ko yung pangalawang Pangulo, problema na nila yun, MJ.